Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel na Ka Eric YouTube channel. Oy, 90,000 mahigit na. Kung every month ay magkakaroon tayo ng additional 1,000 or 2,000 audience or subscribers, maaabot po natin ang 100,000 subscribers at magiging certified YouTuber na po si Ka Eric. Yay! Thank you sa inyong suporta, pagtitiwala at pagmamahal. Hindi ko po yan makakayanan na ako lang. Wala man akong social media team. Ako lang po ang nagsusumikap na makapag-broadcast sa pamamagitan po nitong ating tinatawag na YouTube channel. So kung kayo po ay nag-share, nagpo-promote at nagka-campaign ng subscribers at viewers, malaking tulong po yon para sa akin at sa aking pamilya, kasi dito na lang din po ako kumukuha at sumasandig ng ikabubuhay ng aking pamilya, mga kababayan. Kaya maraming salamat mga kababayan sa pagmamahal ninyo kay Ka Eric at sa ating mga pinagsusumikapan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag itong paulit-ulit na diskarte sa bahagi ni Ping Lacson na kunwari ay concerned siya sa kapakanan ng ating bayan, sa kapakanan ng mamamayan at sa issue ng pandarambong sa kaba ng bayan. At kung kaya siya nagpapahayag pa na panahon itong mga, sabi niya, may destabilization na naman sa pamamagitan ng pang-uudyok sa mga uniform personnel, lalo na sa mga retired military and police officers, para manghikayat na magkaroon po ng possibility of withdrawal of support from the President. Inunahan na naman niya ng kanyang mga kathang isip na mga pahayag itong sinasabi niya na nagtitipon-tipon, nagre-recruit at nagpupulong-pulong ang mga retired military and police officers. At ang layunin ay mag-recruit o maghikayat ng mga mag-participate po sa naturang hakbang upang yanigin and eventually ay mapapabagsak di umano ang gobyerno ni Marcos. Well, nothing has changed sa style ni Ping Lacson na panggulpi di gulat. Gulpi di gulat. Yan ang magiging title ng ating balita at talakayan. No? Kung mayroong pinagkakaabalahan dapat at binibigyan ng tamang focus sa kanyang tungkulin si Ping Lacson, hindi po itong mga karga-intriga na mga panggulpi di gulat para takutin ang mga mamamayan na magsulong ng mapayapang mga pagkilos at mga pagpapahayag laban po sa kabulukan at kaabusuhan ng gobyerno. Ang purpose niyan psychological operations mo influence in information operations mo mga tao para wag lumahok sa mga demokratiko at mga makabuluhan at mapayapang pagkilos na nananawagan ng pananagutan dito kay Marcos at sa kanyang gobyerno. Kung mayroon dapat magbigay siya ng focus, ng seryosong atensyon, itong si Ping Lacson, walang iba dapat kundi ang pagpapatuloy ng matino, kapanipaniwala at makabuluhan na Senate Committee investigation dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi kung ano-anong mga pahayag na ito. Ang tapang-tapang niyang mag-project na may mga hakbang for destabilization against the President, Marcos Jr., pero duwag naman para ipagpapatuloy ang totoo, makabuluhan at patas at makatotohanan na paglulunsad ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Hindi nga niya mapatawag-tawag dyan at mabigyan ng pagkakataon ang paglalahad at mga pagsasalaysay nitong mga 18 former soldiers. Wala, no? Dapat marinig niya ito bago niya husgahan na ito daw ay walang saysay, mga hearsay, at wala naman pong patotoo
na nangyari ang sinasabi ng mga 18 former soldiers na naging whistleblowers into the corruption and massive plunder na nangyayari sa sindikato ng Marcos Romualdez at kasama noon nila si Saldico. Mga tauhan po ito ni Saldico, itong 18 former soldiers na ito. Wala, deadma. Wala din po siyang patawag para kay dating Undersecretary Adrian Bersamin na mayroon namang direct confirmation of personal communications and instructions given by Marcos Jr. sa pagsalo po ng mga deliveries ng mga mali-maleta at tunit-niladang mga pera na ito. At itong si Adrian Bersamin ay nakipag-ugnayan na di umano noon kay Congressman Leandro Libeste. Pero inignore lang ito ni Ping Lacson, no? In fact, siya nga nag-mention yan, pati po itong si Yusek Traigib Olaybar at itong si dating Undersecretary din Jojo Cades. Mga operatiba ito nila Marcos at even si Lucas Bersamin na dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos Jr. hindi niya rin pinapatawag, pati ang mag-asawang Diskaya, si Sara Diskaya at si Carly Diskaya ay patuloy po na nakakulong at walang oportunidad na magsalaysay ng kanilang nalalaman sa malubha at malawakang sindikato ng korupsyon at pandarambong, in which ang linya ng mga ebidensya, sirkumstansya, pangyayari at testimonya at pati ang mga ebidensya, si Marcos ang may pasimuno. Kasabwat niya ang pinsan niyang si Martin Tambaluslos na ngayon po ay mukhang inilaglag na nila. So dyan ka mag-focus, Ping Lacson, hindi sa mga gulpi di gulat na mga pahayag na may destabilization na naman. Doon ka mag-focus sa pagbibigay ng buhay na mapapakinabangan ng mamamayan kung mailalahad ng opisyal at lantaran ang salaysay at mga nalalaman nitong mga former soldiers na ito at iba pang mga key witnesses, no? In fact, hindi mo na nga pinabalik pa si Sergeant Gutesa na kasamahan po ito ng mga 18 former soldiers. Binaliwala mo lang ito sapagkat ayaw mo na ang mga tinatawag na the establishment of so-called criminal trails, yung dugtong ng mga gawaing kriminal, kung paano nawala ang mahigit 1.5 trillion pesos sa flood control ng mga anomalya at diskarte. Hindi pa kasama dyan ang iba't ibang mga infra projects. Kung paano po ni Lacson ito ililihis upang mapagtakpan at mapagtabon-tabunan niya si Bongbong Marcos Jr. at sila Romualdez, ginagawa niya. Pero itong mga paglalantad sana ng katotohanan at mga paglalahad ng mas mga sensitibo at mga mabibigat na testimonya ay kanya namang pinipigilan. Ayan. So alams na kung kaninong interes yan si Ping Lacson at ano ang kanyang motibo. Hindi ang katotohanan, kundi ang kapangyarihan at benepisyo sa posisyon na hawak nila sa Senado. Kasama po itong tinatawag na si Tota Soto. Tota Soto. Mga kababayan, natawa tuloy ang viewers natin. Tinatawa-tawanan na ni Ka-Eric, pero may warrant of arrest na naman tayo na inaharap at naghahanap pa tayo ng piyansa na makakapanghiram tayo dahil mabigat-bigat din pong piyansa na kailangan dito, mga kababayan. Pero hindi tayo titigil. The price of freedom is vigilance, and the direction of standing for freedom is painful and difficult. Ito pong presyo niya. Kaso, perwisyo, pananakot, panggigipit, pangaharas. Sige lang, tuloy lang tayo, mga kababayan. So, better for Ping Lacson to focus on the real responsibility na matagal na niyang pinabayaan. At dapat nga nag-resign na lang siya dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sapagkat hindi naman po interes ng hustisya at katarungan ng makatotohanan at makatarungang pag-iimbestiga ang kanyang ginagawa, kundi paglilihis, manipulasyon at pagtatabon-tabon. Kaya walang pumipirma kumpleto sa kanyang partial Senate Blue Ribbon Committee report
Dahil hindi niya tinumbok ang katotohanan that it was indeed the mastermind conspiracy of Marcos and Romualdez and their underlings or ang kanilang mga alipures at tauhan na nasa Kongreso at nasa Senado. Kung kaya, itinutulak niya na kung pwede, isaraduhan na lang ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi rin niya in-schedule si Manong Governor Chavit Singson. O, ayan, nag-volunteer na nga, no? Mga kababayan. Hindi nga niya pinagbigyan na kahit man lang sa Zoom conference interview si Ginoong Saldico, no? Para makita niya talaga. At kung saan si Saldico, di padalhan nila ng representative ng Senate Sergeant at Arms or Senate Secretariat para ma-document ang salaysay na ito ni Saldico kung siya ay magsalaysay sa tinatawag na teleconference or video conference. Hindi niya rin ito in-entertain, mga kababayan. So sayang lang itong pagtapang-tapangan ni Ping Lacson because hindi po ang mga retired soldiers, military officers, and police officers ang banta sa ating bansa, ay ang bulok at mandarambong at abusado na gobyerno ni Marcos Jr. Ayan. Mag-ayos-ayos ka, Ping Lacson, at baka ikaw ay sisingilin ng mamamayan sa iyong mga ginawang pagtatakip at pagtatabon-tabo na obvious naman, yan po ang inyong ginagawa dito kay Bongbong Marcos at pati kay Romualdez. Pero alam na natin na unti-unti nang nabibiyak ang alyansa nila Marcos at Romualdez at ngayon po, pati na si Chis Escudero ay sasampahan na rin po ng mga kaso kriminal at administrative. At ang criminal cases, if this will include plunder, yan po ay non-bailable, mga kababayan. So, hindi makakapagpiyansa at nakakulong po si Martin Tambaloslos at si Chis Escudero habang nag-aantay sila ng pagkakataon na pwedeng i-grant ang kanilang pagpapiyansa sakaling umakyat na ang korte o sa korte ang kaso. At itong overacting na si John B. Cremulya nagpa-heightened alert sa Philippine National Police dahil po si Martin Tambaloslos at si Chis Escudero ay pareho pong mayroong preventive hold departure order mula sa Sandigan Bayan. Kasi dyan po isinasampa ang mga kasong graft and plunder and other related crimes involving corruption, graft and corruption, at kaya nga may kaso sila dyan. So may hold departure order na inilabas po ang Sandigan Bayan laban kay Chis Escudero at kay Martin Tambaloslos. And because of that, itong overacting na si John B. Cremulya, kapatid dito ni Boying Rimulya, nagpa-order na dapat magdeklara ng heightened alert or red alert yan sa Philippine military, sa Armed Forces of the Philippines kapag top level security preparation. Ito naman sa PNP, heightened alert. Bakit? Gagamit ba si Martin Tambaloslos ng kanyang, ilan ba ang kanyang pribadong mga eroplano? Bakit? Isasakay ba niya si Chis Escudero? Hindi rin maganda ang relasyon ni Martin Tambaloslos at Chis Escudero nang nagkabulgaran na ng kanilang mga involvement sa sindikato. Kaya naman po, tinatiming-timing ni John B. Cremulya na makisawsaw. Kasi inaamin naman niya na kailangan niya ng media mileage. Yung talagang araw-araw na sa TV, dyaryo at radyo siya at pati sa social media, kagaya ni Hontivirus at nila Trillanes, para pinag-uusapan sila. Dahil gusto pala nila na maging presidente. Wow! Okay naman ang mangarap at mag-ambisyon. Kahit na sino pwedeng gumawa ng pangangarap at pag-aambisyon, basta wag mong tungtungan ito upang sirain mo at wasakin mo ang pagkatao at ipitin mo ang kanilang kalagayan, kagaya ng ginagawa po nila ng mga alipores na ito ni Marcos, magkapatid na Rimulya, at ang NBI at iba pang instrumento sa panunupil
na nararanasan po ng kagaya ni ang former President Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ako, si Ka Eric, at pati po ang mga iba pang puwersa na naka-align sa Duterte Political Group. Sana wag pong gamitin yan. Pero dahil atat na atat at sobra ang akyat ng hangin sa pagkahambog at pagkaambisyuso nila Remulla, itong si John Vic at itong sila Hontiveros, kung ano-anong kabulastugan sa paggamit ng poder at kapangyarihan sa kanilang pwesto na pansamantala at temporaryo upang magkaroon po ng kunwari sila ay nasa headline, nagiging laman ng balita dahil para magkaroon sila ng advantage kumpara kay Sara Duterte na puro na lang tirada at atake ang bira ng halos malalaking media na kontrolado ni Tambaloslos at ni Marcos. Kung kaya hindi po binibigyan ng sapat na pagpapaliwanag ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte at ang mga spin ng diskarte nila sa mga headline nila at mga laman ng balita, negatibo at kontrapelo kay Vice President Sara Duterte. Alam na kung ano ang ibig sabihin po ng kanyang kalakaran nila. Kaya libre lang mangarap para kay Hontiveros at kay Remulla, pero magkaibang bagay kung ito ay tatanggapin ng mga mamamayan, lalo na ang layunin nila na maglaro ng politika ng maaga pa para durog si Sara Duterte at bida sila pagdating sa campaign period for elections 2028. But that's not easy to do sapagkat si Hontiveros, si John Vic Remulla, kahit pagsabayin mo pa sila ni Trillanes, hindi aabot sa 5%. Tatlo na sila. Ibig sabihin tag 1.6% lang ang kanilang trust and approval rating. No? Baka mag-negative pa yan. Ano? Samantalang si Sara Duterte hindi po bababa sa 30 to 40% ng mga Pilipino. Siya po ang gusto na maging Pangulo ng Pilipinas at magiging leader ng ating bansa. No amount of diskarte or mga psychological warfare, mga pagmaniobra na ginagawa po nitong mga ambisyoso at hambog na wala namang napatunayang tama para sa gobyerno at mamamayan, ang kagaya po ni Hontiveros at nila John Vic Remulla. Si Sara Duterte tahimik lang, tuloy-tuloy lang sa paninindigan at pagtatanggol ng kanyang opisina, ng kanyang integridad at ng kanyang authority bilang Vice President, pero tuloy-tuloy din po na sumusuporta at naninindigan ang mayoriya ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Kaya thank you na lang sa iyo. But no thanks, sabi ng mga Pilipino na mga mamamayang mayoriya sa ating bayan laban kay Hontiveros at kay John Vic Remulla, pati po kay The Big Joke Trillanes. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po, si Ka Eric. Mabuhay!